ulit tayong mag-iimbestiga ngayon. Ako si Karina Bautista, ang special agent na kasama pa rin ng ating lead investigator na si Kuya Luis Manzano. Oras na naman para mag-imbestiga at manalo ng pabuya. Kaya tulungan nyo kaming magsiyasat ng maigi. Maki-hashtag tamang hinala sa PAI para makita namin ang mga nauhuli ninyo. Ngayong Sabado at Linggo, may isang masayang imbestigasyon tayong babalikan. Pero huwag kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy pa rin ang bigayan natin ng pabuya. Yes! Kakaiba ang bigayan natin ng papremyo ngayong weekend dahil sa pagbabalik natin sa scene of the crime, ibang mga tanong na ang inyong kailangang sagutin. Kaya sa mga nakapanood na ng susunod na kaso, humanda sa mga bagong tanong para sa chance na manalo ng papremyo. Yes, at kung first time nyo namang mapanood ang kaso this week, mas galingan nyo rin sa pagsiyasat dahil pantay-pantay ang chance magkaroon ng pabuya. Yes! Ngayong Sabado, 3 ang mananalo ng 4,000 pesos. Bukas naman, 2 ang mabibigyan ulit ng 4,000 pesos sa unang 2 tanong. At para sa ikatlo at huling tanong, kailangang matandaan yung lahat na nanood buong weekend dahil sa pagtutok nyo, 2 araw ang maaaring magbigay sa inyo ng chance manalo ng, eto na, 10,000 pesos. Alam nyo, parang mali yung pagkabasa ko doon. Pero hindi, bukas sa Sunday, malalaman nyo sa third question kung sino nga ba ang salarin at yun ay ang halagang 10,000 pesos. Kaya kung first time mong makiimbestiga, pumunta na sa pi.com.ph, mag-login o mag-register at kumplituhin po ang profile at makipindot panalo na. Again, pi.com.ph. Bilis na po, mag-register na. Pero bago kayo makisagot at manalo, abangan din ng espesyal na mga tanong natin mamaya sa chat box na tutulong po sa inyo magkalap ng ebidensya. Kaya naman, simulan na natin agad ang investigasyon. Kilalanin na natin ulit ang mga suspects. Iisipin mo talaga mayroong siyang ginawang tago na hindi ko maintindihan. Nung umupo ka dyan, sabi ko, kung makapagbinta ka para kaklase kita nung high school lang. Si Zach kasi parang inisip ko baka mamaya sinacharot-charot lang niya. Oh, come on, Zach! Nasira talaga. What? You just Ano, you guys? Call my lawyer, please. Hindi ako nag-sabotage or anything. I was just doing what I'm supposed to do. Baby, you're almost... Magka-partner na kami ni Zach, tapos naghinala pa siya sa akin. Nag-acting ka throughout. So, may fasad. Wala akong kinalaman doon. Sa lahat ng pambibintang nila sa akin. Gulatin mo sila. Mambintang ka kahit wala kang ebidensya. Pero mas magugulat sila kung ang hinala mo ay base sa lahat ng ebidensyang nakalap nyo. Kaya samahan nyo ako mag-imbestiga at subukan natin kung kayo ay may tamang hinala. Ako si Luis Manzano, ang inyong lead investigator at welcome sa kauna-unahang reality mystery game show ng PAI Channel. Ito ang
tamang hinala. At syempre, bawat linggo, isang kaso ang ating lulutasin at syempre, kasama kayo sa pag-iimbestiga, mga katropay natin. Ang kailangan nyo lang gawin ay samahan sa pag-iimbestiga ang ating special agent na si Karina dahil mamaya, live na live, mamimigay tayo ng mga pabuya sa bawat tamang hinala ninyo. Pumunta sa pi.com.ph at sagutin ang mga tanong na ibibigay ng special agent live na live. Galingan ng pag-iimbestiga para mahuli ang tamang sagot at maging isa sa pwedeng manalo ng mas pinalaking mga pabuya. Tuwing Sabado, may 3 mananalo ng tig 4,000 pesos. Tuwing Linggo naman, 2 uli ang mananalo ng tig 4,000 pesos. Tumutok hanggang sa dulo ng imbestigasyon dahil sa huli, isa sa mga may tamang hinala kung sino ang salarin ang mananalo ng 10,000 pesos. 4 na celebrities ang haharap sa masinsinang imbestigasyon para lutasin ang isang matinding kaso. 3 sa kanila ay inosente at isa ang salarin. Bago sumalang sa imbestigasyon, nagbukas na ng evidence boxes ang mga suspect. Ang nakakita ng sunog na kaldero na ebidensya sa kaso, siya ang salarin. Ang goal ng mga inosente ay mahulaan ng tama kung sino ang salarin. At ang goal naman ng salarin ay maitago ang kanyang identity hanggang dulo. Kung sino magtagumpay pagkatapos ng pag-iimbestiga sa mga fact-finding missions, siya mag-uwi ng 20,000 pesos. Sino kaya ang inosente? At sino kaya ang salarin ngayong linggo? Oras na para humarap sila para simulan ang imbestigasyon. Kaya naman, papasukin na ang unang suspect, please. Agad-agad, maikli ang shorts mo. Hello there. My name is Divine Tetay, 27 years old, Scorpio, vegetarian. Charot. So, kilala ako sa larangan ng, pwede ba sabihin, nudity, charot, ng komedya. Nagpo-perform ako sa comedy bar, tapos nag-vlog din nga ako, nag-TV, nag-artista. Ang hirap, doon sa 4 sa amin, meron kang isang hindi pinagkakatiwalaan or merong isa doon na nagsisinungaling sa'yo. Pakilagay please ang evidence box. Divine Tetay, Divine Tetay. Isa ka sa mga kaibigan ko pero kailangan kong iwan yon sa labas ng mga pinto ngayon dahil tandaan mo isang suspect at ako ang iyong lead investigator. Matanong muna, bakit mo naisipang mag-shorts na ganyang kaikli? Anong pinaglalaban mo, Tetay? Galing kasi kung balintawak, bumili ako ng isda. Tinawagan ako dito, dire-diretso na ako. Umihasang mo. Kaya pala. Matanong lang, ikaw ba, Divine Tetay, nangyari na may isa kang hinala na hindi mo sinunod at hanggang ngayon ay medyo pinagsisisihan mo? Meron po. Nobyo ko dati. Ay, anong hinala yun, Tetay? Sabi ko, ba't nawawala yung mga makeup ko? Tapos? Walang yung ginagamit pala. Eh, mahal-mahal ng primer. Pero natuto ka na ngayon na makinig sa iyong kutob. Natuto na po ako. At malalaman natin yan mamaya dahil hindi ka nag-iisa. Meron pa tayo ibang mga suspect para sa kaso. Yes. Papasukan na yung pangalawang suspect, please. Zach, welcome sa Tamang Hinala. Hello, ako po si Zach Castañeda. I am 23 years old. And the past projects I did po, Lara G. I also did He's Into Her, Teen Clash. Ako personally, magaling po ako sa finding who's the criminal. Ako yung type of person na pina-follow ko yung instincts ko. Pakilagay doon ng evidence box. Marahil lang nakasmile ka kagad, Zach. Samantalang suspect ka. Ikaw ba, ano mahilig mo? Boxing daw, balita ko. I started boxing pretty recently, pero yung main sport ko, football. Football talaga. Tetay, bigla kang kinilig. Gusto mo, Tetay, iwanan ko muna kayong dalawa dito at mag-uusap kayo ni Zach. Okay lang ba kayong dalawa? 2 hours na okay na. Ikaw ba, Zach, malakas ba ang iyong kutob para malaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling sa'yo o hindi? Oo naman. Malakas. Magaling ka bang mangumbinsi? Subukan natin. Kung kunwari si Tetay ay boss mo at ikaya late sa trabaho at malapit ka nang matanggal sa trabaho, paano ka makikiusap sa kanya na hindi ka tanggalin sa trabaho? Ayan. Okay. Zach, you're late. Miss, sorry po. I promise I'll make it up to you. Miss, You're in- ha? Oo, Miss, dapat miss. Oo, kasi boss eh. Miss? Miss, pasensya na po kasi... Late ka na naman eh. Your incompetence is staggering, Zach. Okay, ito. I'll do 1 hand push-up for you. Do you think that will make me decide not to fire you?
One-handed push-up. That's pretty impressive, ano? One-handed push-up. Pero ikaw yung nasa ilalim. Yes. Totoo, I don't really, this is my business. We need to work on the, come on. Show me. Oh, sige. This is for you. One-handed push-up. One-handed push-up, oh. Ay, yari ka, Tetay. Pinakita ko. Dalawa pa. Dalawa pa. 3, 4. That's enough, you might hurt yourself. You get to keep your job. Tetay. Halatang madali ka lang makuha. Sir Luis. May tama ka. Wala kang kahirap-hirap. Pero tama na kayong dalawa. Tanggalin yung mga ngiti ninyo dahil suspect nga kayo sa kaso natin. Pero magpasalamat kayo dahil may isa pang papasok. Ipasok na yan, please. Sana ganito din siya. Sana ganito din yung itsura. Ha? Naku ba yan? Diana D. Hi, I'm Diana Menezes. I'm 36 years old, and I think you guys saw me for the first time on a noontime show, and here as well with our lead investigator. We had a show together where we're all stars during the Deal or No Deal Star Edition. Mas prefer ko kung magiging inosente ako. Parang less yung pressure. Yung parang it's easier to judge people than to be judged. Bigla na lang may mas maganda sa'yo. Bigla, Tetay. Kaya nga nalungkot ako bigla. Si Diana mukhang hindi nakinig sa blocking. Naalala mo ba yan? Ganon ako, no? Maganda lang siya pero mahina ang ulo. Medyo minsan yung utak ko. Diana, isa sa pinakamatagal ko na rin kilala at kaibigan. Welcome sa Tamang Hinala. Pero yung friendship natin, kailangan ko nga muna ipagpaliban dahil suspect ka. Ikaw ba, Diana? Ano na yung pinakamatinding pagsubok na napagdaanan mo sa buhay? 2018, 5 years ago kasi, I got sick. So I went through cancer and then feeling ko yun ang pinaka. And we're happy that you're healthy now at kasama ka namin. Usapang pag-ibig. Ikaw ba, ano yung pinaka-challenging na napagdaanan mo sa usapang pag-ibig? Bakit ako? Oh. Ay, dito naman Kasi ibig sabihin sa pag-ibig, doon nangyayari yung hinala eh. Paminsan-minsan. Actually, marami akong tamang hinala pagdating sa pag-ibig. Silosa ka ba? Yeah, dati. Ba't ngayon hindi na? Silosa. Hindi na. I solved it. Pero sabi ko nga, para makompleto mga suspect natin, may isa pa tayong tatawagin. Yung pang-apat, papasukin please. Hello po! Ako po si Empoy Marquez at kilala po ako bilang comedian dito sa industriya natin at yun, mahilig po ako sa carbonara. Actually, yung tamang hinala na to talagang ginawa para sa akin. Yun ang masasabi ko dun. Kawin ko po. Ang pogi po. Ay boy, Sorry, ilalagay ko to may dito. blocking ka rin. Nag-usap ba kayo na hindi sumunod sa blocking? Alam mo, bago lahat, tingnan mo, baliktad yung box mo. Hindi ka pa nakikinig. Pwede bang itama yung mga mali? Pagka may pagkakataon, di ba? Saan ka pumunta? Dito ka! 1, 2, 3, 4. Empoy. Alam mo, kaibigan kita. Katunayan, tumatawag ka sa akin. Huwag mo na kung ano yun, may taping tayo ngayon. Katunayan, tumatawag ka sa akin pag lasing ka. Alas 3 ng umaga, tumatawag ka sa akin para mag-I love you. Yung ano, prompter, oh. Minsan ba dahil sa bigote mo na pag hinalaan ka ng bangus? Wala yan doon. Bangus ka dyan, nakakahiya sa mga visitor, oh. Empoy, anong pinakamatinding paghihinala na nangyari sa'yo sa buhay mo? Na pag hinalaan ka na ba ng isang bagay na hindi mo naman talaga ginawa? May mga bagay na ganun na sa airport nung nakaraan, Ano nangyari? na pag hinalaan akong tomboy. Di ba? Tinanggal ko yung mask ko. At then, nalaman nila na ako si Charlie Sheen. Si Empo yung tipo ng tao na kahit natutulog pagbibintangan kasi nagnakaw ng rice cooker sa kapitbahay, parang ganon. Pero eto na nga ba sinasabi ko dahil kaya kayo nandito, nagkakasiyahan tayo. Pero kailangan natin putulin, baliin ang saya dahil isang matinding kaso ang nangyari. Kung saan kayo ang mga suspect at kailangan natin malutas itong kaso at itong pinag-uusapan natin.
Pagkatapos ng ilang linggong pagpaplano, napagdesisyonan ng magbabarkadang mamsis na pumunta sa isang resort para mag-outing. Kahit maulan, masaya ang lahat at naihanda ang kanilang mga dadalhin. Pero pagdating nila sa resort, isang matinding problema ang tumambad sa kanila na sumira sa bakasyon ng magtotropa. Paano naman kasi first time namin mag-outing? Ano na nangyari? Ang lahat kami may dinadala, may mga snack. Paano yung kanin? Natutong! Ewan! Yung isa sa amin, kanin na nga ang dala eh. Sunog pa! Paano na? Ano na kakainin? Wala! Kaya ang tanong, sino ang sumunog ng kanin? Yan ang kaso natin ngayon. Tandaan nyo, hindi basta-basta nasunog ang kanin. May sumunog ng kanin. Sadya. Sobrang lalim ng problema na to. Grabe, paano naman tayo kumain ng rice na sunog? At syempre, isa sa inyo ang salarin. May mga dala kayong evidence box kanina at sinilit nyo ang laman. Kung sino man ang nakakita dyan ng isang sunog na kaldero, siya ang hinahanap natin na suspect. At syempre, mamaya, meron tayong mga ebidensyang madalaman dahil nagkataon na meron tayong mga informant. May informant tayo na tutulungan tayong marating ang identity ng hinahanap natin na salarin. Pero syempre, ang kwento na yun ay ibabase natin sa mga fact-finding missions na kailangan yung gawin para makumpleto ng informant ang kanyang mga clue tungkol sa salarin. Kaya naman, ready na ba kayo? Ready. Nagkataon, ready na rin ang informant natin. Direct paki-play. Naku, grabe yung ginawa ng salarin sa bakasyon ng barkada. Sinira niya dahil sa nasunog na kanin. Mabuti pa siya. Hindi nasira yung bakasyon niya sa... Hindi nasira yung bakasyon niya sa... So kung sakasakali man magawa niyong fact-finding mission, matutuloy ang kasagutan o ang sinasabi ng ating informant at dahan-dahan nating matutuntun kung sino nga ba ang salarin. Ito ang mga kailangan gawin sa ating fact-finding mission. Kailangan niyong alamin at buuin ang pangalan ng lugar sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga basong may letra sa ilalim. Dalawa sa inyo ang kailangan mag-slide gamit ang bath towels at dalawa naman ang kailangan magbuo. Meron kayong 15 minutes para gawin ang fact-finding mission na ito. This is a group mission. So kung sakasakali man na magtagumpay kayo, itutuloy natin ang clue na ibibigay ng informant. Kung hindi niyo magawa, di good luck natin. Di natin makukuha kung ano nga ba ang kauna-unahang clue na pwedeng ibigay ng ating informant sa kung sino man ang salarin. Kaya ready na ba kayo? Ready na. Tumuloy na kayo sa next room. Sila, Tetay, Empoy, Diana, they already know each other before eh. So my biggest advantage here is them not knowing me. May napapasok na sila sa scene of the crime. Sino kaya sa kanilang apat ang suspect? Hindi ko rin talaga alam. Look at these festivities. Ganda na. Yeah. Parang after party. Magbakasyon pala tayo. Mag-beach. So ito na yun, yung beach na Beach na playland. Thailand. Yes. When I went in the scene of the crime, I thought na, uy, baka beach-related yung word. We have to wait for the siren. Oh yeah, that's right. Oo nga pala. Siren, yun sa dagat. Hoy, dito tayo. Siren na. Paano? Hoy, dito tayo. Hindi tayo yata pwede. Yung mga sinampay naman, Diyos ko naman sila Mindang. Sinabi ng umuulan, ayaw pang samsamin. Si Mintang ba nag-ano niyan? Si Mindang. Lamig, no? Sa beach? Oo, actually. Meron tayong hinahanap na salita kung saan itutukoy kung saan nagbakasyon ang salarin natin. So these are all the cups. Nasa ilalim daw yung mga letter. Anong kinalaman ng balls?
balls sa Christmas. That's why. Christmas. Christmas is just around the balls. Yes. Around the ball. And then we have to yung magbubuo tayo ng letters na yung location. Oo, yung location ng bakasyon. Parang mahirap, no? I-set up yung word. Kaya natin yan. Yung towel, gagamitin mo daw pang slide. Diba? Slide. Gagawin ba sa floor? Or... Paano? Paano yun? Diba? Yung... Bigyan natin sila ng privacy. Yes. Dito tayo po. Gusto niya dito. Sorry. So mag-slide tayo na nakagano. Parang ganyan. Ang galing. Medyo kabado na ako kasi di ko alam kung anong mangyayari. So natin ibuo daw ng word. Sana nagbakasyon yung salarin dito. Okay. It's time. Paano yan? Sayang time. Woo! Ay! We have 15 minutes! Alright. Kaya na nga, binalakan natin ang kaso kung saan may sumunog sa kanin na sumira sa kanilang bakasyon. At kagaya ng sinabi ko kanina, ibang mga tanong ang ibibigay ko na konektado sa mga napanood natin kanina. Kaya sana ginalingan nyo ang pag-iimbestiga dahil oras na para magbigay ng pabuya. Sa lahat ng makakapindot ng tamang sagot, isa ang pipiliin via randomizer na mananalo ng 4,000 pesos. Kaya pumunta na sa pi.com.ph para makisagot at magkaroon ng chance na manalo ng 4,000 pesos. I-flex na ang inyong detective skills dahil heto ang tanong. Ayon sa kaso, ano ang nangyari sa kanin? Painalo ang may tamang hinala at magaling mag-imbestiga. Kaya naman 1-minute timer starts now. Maghinala na! Ayan na nga po, nakita natin ang iba-ibang personality ng ating mga suspects. Ay nako, sana po ay tumuto kayo dahil kanina nasabi na ang ating kaso. Kaya dapat early kayo dito sa pi.com.ph at kailangan naka-login na po kayo para pindot painalo na lang po. Ayan, isang barkada nga po ang nag-outing at nakita nila na may ginawa ang salarin sa kanilang kanin. Muntik ko na naman masabi. Ayan na nga po. Oo. Yes. O, di ba kasi ang kanin sa ating bakasyon, naku, putahin ng mga Pilipino yan, hindi tayo mabubuhay ng wala yan. Ngayon, kanina sa mga polls, may magtitiwala ka ba sa tahimik, madaldal, komedyante, maganda, gwapo, o di ba? Tignan natin, ano kaya ang mga sagot niyo? Eto na nga, last 8 seconds mga katropay. Vote na. Ano na nga bang nangyari sa kanin natin? Time's up. And doon na nga po nagtatapos. Maraming salamat sa lahat ng nakipindot. Pero oras na para i-reveal ang tamang sagot. Sa tanong na ayon sa kaso, ano ang nangyari sa kanin? Ang tamang sagot ay... nasunog! Oo, totoong yung kanin. Sa mga nakahula ng tamang hinala, pindutin ang yes para makasali ka na sa raffle. Ang mga pangalan ng lucky winner na mapipili ng randomizer ay i-announce natin maya-maya. Nako, mga katropay, kung bago ka pa lang na nakikisagot at hindi ka nakatama sa una mong hinala, don't worry dahil meron pa akong 2 tanong mamaya. Kaya stay lang kayo dyan sa pi.com.ph at panooring maigi ang mga susunod na pag-iimbestiga. Tumutok lang at maki-imbestiga dahil sa aming pagbabalik, bigayan ulit ito ng pabuya. Yes, bibigyan ko ulit kayo ng 1 minuto para sagutin ang tanong na maaaring magbigay ng 4,000 pesos. Sa pagbabalik ng Tamang Hinala.